na kayo. Ayos na kayo. Ano rin pa na yun. For today's video, Honda Beat 110 Fi ay nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi nyo na guys, ito daw ay nagkaroon ng dragging. Parang feel na nag-slide ang kanyang motor. Ngayon, nasabi ko sa kanya, backlasin muna natin boss at i-check natin. Usually, itong mga motor nito, ang kadalasan issue nito ay clutch shoe o ang kanyang clutch bill. Oh no! Siyempre, para ma-confirm natin yan, ay kailangan backlasin natin lahat ng cover na makita natin guys. Unahin na itong takip nito na may tatlong alin na bolt. So, itong motor to guys ay matagal na sa kanya. Almost 4 years na daw sabi ni Busing. At ang motor nito ay habal-habal. Ang owner nito guys, no? Sa Masada. Ibig sabihin guys, na potential na una talagang maubos ang kanyang clutch shoe or ang kanyang clutch bill. Pero usually talaga, clutch shoe talaga ang nasisira guys. Kasi lining lang yan at madali na siyang mapudpod. Pero kailangan natin baklasin ito at ipakita natin kay Busing na yun ang dahilan kung bakit hirap siyang makahon, walang pwersa. Dahil ang kanyang bill at saka clutch shoe ay malayo na ang distansya kasi malapit na siyang mapudpod. Kailangan natin baklasin lahat ng mga bolt na makikita natin dyan guys sa kanyang crankcase. Marami-rami din mga bolt na natatanggalin. Ang importante ay sa baklas natin lahat. Meron ding center bolt din guys yung tinanggal ko sa kamay. Tanggalan natin yan. At least nakatulong tayo sa mga baguhan guys na nagplano mag-DIY kung mapaklas ng kanyang crankcase na may center bolt sa gitna. So baklasin natin gamit ang rubber mallet. Medyo may katigasan, yun, tanggal natin. At nakita natin ang kanyang bell. Para matanggal natin yan guys, gamit tayo ng 910mm na socket wrench. Depende na rin kung anong wrench. Pwede rin deep socket, pwede rin yung short socket nya guys. So kung pag meron kayong electric impact wrench, advantage yun sa mga DIY. Siyempre na natin tanggalin guys para masilip natin ang sitwasyon ng kanyang clutch shoe at bell. Yung bell nya guys, nagkukulay ubi na. So I mean to say, medyo napapagod na siya. At advice ko ng kabosing na kapag meron na siyang budget, kailangan niya nang palitan ito ng bago kasi nakukulay ubi na or blue, nag-blue na dahil sa init ng bell. Yun guys, oh. So, yun, nagkukulay ubi na nga ang gitna. At medyo may pagka makintab na rin guys ang kanyang bell kasi stock pa ito at sa sobrang sirong gamit o katagalan. Ito yung pinaka napuruhan talaga guys, yun, oh, ang kanyang clutch shoe. So, sa banang ito guys, malapit ng tumama at nag-level sa metal na housing ang kanyang lining, no? Sa kaya hirap siyang makahon guys, lalo na ito kapag meron dalawang pasahero na sakay niya. So para matanggal natin yan guys, kailangan natin i-check din ang kanyang flyball para kumpleto sa arikados ang ating trabaho. At syempre ma-check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang drive piece at saka drive pulley. Itong bell niya guys, syempre may problema na rin siya, no? Try natin tanungin sa bossing kung kaya sa kanyang budget. Kung hindi, ang shoe lang ay priority natin guys. Baka si bossing kapos sa kanyang budget. Bossing ay isa lamang habal-habal at medyo may kaunti lang kita kasi walang klase. So ngayon guys, tanggalin natin ang kanyang drive face gamit ang 22mm na socket wrench. So natanggal na siya. Mas maganda guys, baklasin din natin ito at linisin para hindi masayang ang pagbaklas natin sa kanyang panggilid. At siyempre, ma-check na din natin ang sitwasyon ng kanyang flyball guys. Kung kailangan mapalitan o pwede pang ibalik. So, stock pa ito. So, yun guys, malalim na rin ang kanyang drive face. Dahil sa almost 4 years na rin ito nagsiservisyo sa kanyang makina. Next, tanggalin natin ang kanyang bell. Ang kanyang drive pulley. At siyempre guys, ang kanyang backplate. So, yun, nagkukulay itim ng likuran. So yun na guys, may problema din ang kanyang mga flyball. Medyo ano na guys, hindi na siya perfect circle, no? May tama na siya. So mamaya guys, tanong natin si bossing kung kaya sa kanyang budget magpalit ng flyball. Ang kanyang flyball ay hindi na rin original, no? Ibig sabihin na palitan ito ng class A. So kinalawang na rin ng kanyang bushing, hindi na nilinisin at lagyan ng bagong grasa. So ito guys, hindi masyadong totally sira talaga, no? May tama lang siya ng konti. Ito guys, nakukulay itim na rin dahil sa mga alikabok. Dala ng kanyang bell. Dala ng kanyang belt. Kasi yung belt guys, rubber yan at kulay itim. Kapag umiikot na yan o pumikot, parang may nagiging alikabok yung rubber niya. Okay. So, samahan pa siya ng alikabok sa labas na nakapasok. So ito talagang pinakapuruan niya guys, ang kanyang clutch shoe.
So almost 4 years itong serbisyo sa kanyang makina. At may malapit na rin siyang maging level sa metal ng kanya o sa plate o sa frame ng kanyang clutch shoe. So syempre ito ang need natin palitan guys. Bahala yung iba dyan, importante ma-priority natin ito kasi ito yung nagbibigay pwersa sa ating bell. So kaya ito ay nakadyot-kadyot kapag may dalawang pasahero. So lilinisin natin itong crankcase guys, no? Kasi may mga kulay itim, pati yung mga pisa. Lahat dyan na makita natin, lilinisin natin dyan para ma-assemble natin. No? Yeah. So before natin lilinisin yan guys, dismantle muna natin ang kanyang clutch shoe. Ito, ang kanyang torque drive. No? Gamit lang tayo ng malaking socket. So nasa mga 30 ata yan. Yun. Stock pa to guys, no? Stock pa. Pati ang kanyang spring, stock pa rin. So, siyempre, ang ipapalit natin guys, stock lang. Kasi si Bossing, medyo may edad na rin, no? Nasa mga 50 plus na rin si Bossing ang may owner sa motor na ito. So, ito na guys, tatanggalin natin ang kanyang clutch shoe. So, tanggalin muna natin yung mga maliliit na circlip sa babaw ng kanyang plate. Sikwatin lang natin yan gamit ang maliit na flat screw guys. So, kailangan pag sikwat natin guys, alalayan natin na hindi makalipad yan. Baka makawala pa yan guys, no? Alayan natin ng isang daligri yan. Yun, no? Kapag di natin alayan yan, sure bull ko lilipad yan guys. Kasi maliit lang po ang circlip ng ating backplate. Kung may katanungan kayo regarding sa ginawa ng trabaho, kahit hindi related sa ginawa ng trabaho guys, maaari kayong mag-iwan ng comment sa baba. At syempre kung may nakakuha kayo ng ideya sa bidyong ito, malaking tulong bidyong ito guys, lalo sa mga nag-DIY at mga nag-aspire maging mekaniko. Huwag sana kalimutan mag-like at subscribe na rin sa ating YouTube channel kasi ito ay malaking tulong sa aming mga content creator. Maraming salamat. So guys, ang pagsikwat naman ng spring nito ay napakadali lang. Iangat mo lang siya at automatic matatanggal na siya. Ano lang po kasi stock lang po ang kanyang spring. So ganito lang po ang pagtanggal ng clutch shoe. Yun, ganyan paraan lang guys, napakasimple lang. Kaya isa sa nagdadrag dahil kasi yung clutch niya is hirap siya makabuka. So kailangan linisin natin ang kanyang plate guys. Hugasan natin ng gasolina mamaya. At lagyan natin ng gasolina, grasa para napaka-smooth ang buka ng kanyang clutch shoe. So diba, hirap siyang tanggalin kapag napuno na ng alikabok ang kanyang poste ng kanyang plate. So ito talagang pinaka-problema guys ang kanyang clutch shoe. So lilinisin lahat natin ang mapisa na yan guys. Ang kanyang bell, ang kanyang plate. At syempre kapag dumating na si Bossing mamaya ay papabili natin siya or tayo bibili ng kanyang clutch shoe sa bayan. For the meantime, maglilinis mo tayo ng makina habang inihintay natin si Bossing guys para makabili na tayo ng bagong clutch shoe at ibang pisa. A few minutes later. So ito na guys, nakabili na si Bossing ng pisa at nalinis na natin lahat ng mga pisa na ibabalik natin sa kanyang torque drive, pati na yung mga maliit na pisa dyan, face, drive pulley, flyball at bell at lahat ng yan guys ay nalinis na natin. So ready for assemble na siya. Ang una nating i-assemble ay syempre itong clutch shoe nya. So itong clutch shoe guys ay nakalaga na 1,390 ata yun, sabi ni Bossing. Kasi nung pagkabili ng pisa nito guys ay tinawagan ko si Bossing, tapos siya nang bumili sa bayan. Tapos pinahati niya sa ating shop at ngayon ay ina-assemble na natin siya. Pagkatapos ito ay saka natin si Bossing pa-road test, no? Kapag dumating na siya guys. Kasi nalimutan ni Bossing naiwan ang kanyang susi. So ito guys, napakaganda ng genuine talaga, no? Kumpara sa ating aftermarket. Pero kung mayroon kayong makabudget ng 1.3 ay may tendency na guys na mapipilitan kayong bumili ng Class A. Pero kung afford nyo ang brand nyo, mas maganda talaga brand nyo guys. Kumalit lang ang distansya ng presyo ng Class A at saka genuine. Kasi itong genuine nya guys ay umabot ng 4 years mahigit, diba? Amazing! Servisyo na kanyang motor. So napakalaking na yun. Tipid. Kumpara sa mga Class A kasi guys, pinakamataas niyan 6, 5 buwan. Pudpud na yan. Kasi yung kalidad ng kanyang lining ay magkaiba kumpara sa ating mga genuine. So, siyempre, lagyan natin ng kaunting grasa. Itong grasa na to guys ay napaka-special. Kahit na yan, di yan basta tutuyo at hindi yan magiging putik katagalan kapag napapasukan ng alikabok. Nanatili pa rin ang kanyang pagka-smooth niyan guys.
at pagkalapot. So yun basta-basta klase ng grasa na nilagay ko guys. Class N. So nalagyan na natin ng grasa ang mga bat poste at syempre assemble natin ang kanyang clutch shoe. Napakadali lang po i-assemble ang clutch shoe guys. Hindi kayo malito dyan kasi yung rubber niya sa gitna na below guys ay dyan yung sasapak. Yung guide naman sa ilalim ng ating clutch shoe. So ganito lang guys ha. So ipasok na sa poste yung butas. Tapos yun, ganyan lang guys. Tapos diba napaka-smooth din tingnan ng ating pagbuka ng ating clutch shoe. Di katulad kaya nahirapan tayong tanggalin at i-pull out kasi napupuno na ito ng alikabok. So next naman, dito naman guys, sa part na ito. Next naman is yung pangatlo. Dali lang po talaga guys. Tandaan nyo lang kung anong pagbaklas na doon din ang paraan kung paano mo siya ibalik. Yun, di ba? Tapos isang ito. Yun. Siyempre may ganyan din arabi, no? Kapag nalinis natin ito guys, asahan nyo guys, mabilis lang ang kanyang pagbuka kasi yung rubber niya is nilagyan natin ng pangpadulas. So yun, next, ilagay natin ang kanyang clutch spring. So stock itong clutch spring guys, no? Napakadali na niyan ipasok. So yung maliit na hook niya, ilagay sa ibaba at yung malaking hook naman niya sa taas para mabilis natin may sungkit yung hook niya sa butas. Ganito lang guys, oh. Iyon, diba? Kahit kayo kaya nyo mag-DIY. Pero na lang kung magpapalit kayo ng mga mas matitigas na clutch spring guys, may hirapan talaga yung ipasok. Pero yung stock niya is napaka lambot lang niya. Mas maganda talaga stock gamitin guys kumpara sa kapag kayo nagpapalit ng matigas na spring kasi mas maganda ang kanyang pagbubuka at mabilis ang kanyang lapat sa ating clutch bell. So next naman guys ay maglalagay natin ng plate. Pupukin natin ito guys na para malapat sa ating plate. Saka natin ilagay yung top plate niya, no? Yun, ito. Yan. Siyempre, next naman ito ay tatlong circlip na tinanggal natin. Ibalik natin yung tatlong circlip niya guys. So tandaan nyo yung direction ng plate na yan guys, no? Meron niyang palatandaan kung saan ang ibabaw at saka ilalim. Kasi may naman yan markings ng mga pagkakalagay niya. So pag circlip, mayroong mga distansya na puti-puti. Pero kapag bilog, sa ilalim yun nakaposisyon ng ating plate. Okay. So ano lang. Napakatapos itong isang circlip niya. Halimbawa kung medyo may counting pa rin, slide, mag-budget na ka nang bumili ng bagong bell guys. Kasi yung bell din nagbibigay pwersa sa ating motor. Aside sa ating clutch, no? So dapat yung dalawang yan, kung mayroong budget talaga, sabay palitan, di ba? Dapat hindi manghinayang kayong bumili at gumastos para naman sa kaayusan ng inyong motor at maganda ang kanyang performance pagtakbo. So part na rin ito ng maintenance guys ng inyong motor, lalo sa mga scooter. Kasi lahat ng mga scooter kapag ganito mga sakit ay magkapareha lang, lalo na sa mga panggilid. So ito na guys, na-assemble na natin siya. At syempre, ibalik na natin siya sa kanyang torque drive. Ikabit muna natin ang kanyang center spring. Tapos ang ating clutch shoe. So sa nut naman ito guys, meron niyang nakataob at meron niyang parang position niya, no? Tamang position ng pagkakalagay ng nut. Merong flat at saka parang dome. So yung flat ilalim na nakaposition guys. Tapos idiin natin itong clutch shoe pababa. At kamayin muna natin guys ha. Huwag muna natin gamitan ng tools. Dapat nakamayan at nakabaon. Pag nakabaon yan, pilating mabaon yung nut, saka natin tirahin ng electric impact wrench. So huwag natin tirahin yan ng electric impact wrench nung maliit lang ang nakabaon na thread kasi maaring mali-disalign at masira ang ating nut. So yan guys, nabaon na natin. Napakaganda ng tingnan ang pagkalagay natin sa kanyang clutch shoe. So next naman guys ay siyempre mag-assemble natin sa kanyang motor. Una natin ilagay ang kanyang drive pulley. So maglagay natin ng 6 na flyball. Sa kanyang flyball guys ay class A naman to. So walang direction yan. Kahit anong position yan, basta makatabi yung 6 na flyball. So sabi ko sa kanya na goods pa naman yung flyball at sa sunod na budget ay palitan mo na ito ng genuine. Kasi itong mga class A na ito ay madaling ma-oblong. So kapag ma-oblong yan, mapiktuhan din ang kanyang takbo ng ating motor. So yung pag-ikot niya sa ating drive phase sa kanyang runway ay parang hindi na masyadong makaka-perform ng tama. So maglalagay mo tayo ng counting grasa yung guys sa kanyang crankshaft, saka natin ilagay yung bushing at saka pulley.
Next, ang kanyang bell. So, yung Honda niya guys, dapat sa ibaba yan nakaposisyon. Hindi yan pwede mabaliktad para sureball lang ating pagkalagay ng ating bell. Next, ang kanyang washer, drive face, pinion, tapos yung washer, tapos yung nut. So, yun. Katapos din guys, higpitan natin mamaya. Next naman, ang kanyang belt, pigain lang natin guys, para pasok natin ang kanyang belt. Tapos, pigain natin ng pigain hanggang may pasok natin sa gitna ang kanyang belt. At may lagyan natin ang kanyang torque drive assembly. Yun. So, medyo na dumihan na natin ang lining guys. May po natin takpan yan ng belt. Linisin natin yan gamit ang ating liha na 200. Kunin mo natin yung kaunting dumi na kumapit sa shoe natin para goods at maganda ang performance ng ating lining sa pagkalapat ng ating bell. So, feel natin na medyo goods na, saka natin lagay ang ating bell na kulay OB. Siyempre, pagkatapos niyan, yung malaking washer niya, tapos yung nut, at siyempre, hipitan natin gamit ang ating electric impact wrench. Dapat yung tama-tama lang pagkahigpit niyan guys ha. Huwag sobra kasi yung magsusunod na mekaniko niyan, ano talaga tayo ma-high blood kapag sobra higpit ang nut na yan. So ngayon ito naman ang kanyang pulley. Huwag natin kalimutan higpitan, baka kumalas. Delikado ba tayo kumalas nito guys, baka matirikan silaan si bossing no? So, siyempre, kailangan natin paandarin ito ng partial ng ilang minuto, saka natin i-final na paghigpit. Palong man. Ano, jingjing daw gamay ko. Oh my God! Wow! Palong isa? Ubus ang minor? Ha? Nani na siya pang masakuan? Banta? Buntag? Kaya balungan ako. So yun na guys, tapos na ang ating pagpaandar sa kanyang motor. At siyempre, huwag kayong kalimutan natin i-final ang paghigpit ng dalawang nut na yan para maiwasan natin na makalasan ng mga nut si bossing sa daraanan kasi mapapurisyo talaga si bossing guys. So yun, goods na siya. At sana sa video kong ito na in-upload ko ay may natutunan kayo sa panonood nyo. Maraming salamat at syempre huwag kalimutan i-shoutout si bossing. Salamat sa tula boss. Ride safe, God bless. See you sa aking next video. Ayos.